kasunduan lang yung pagpapakasal namin. Wala siyang gusto sa akin. Okay lang. Pero nagkaanak kayo? Ito, piraso. Siksi yan. Walang dapat ipag-alala, siksi yan. Pero kung di ako diri. Wala ka din, hindi ka nakakasya sa amin. Okay, bye-bye Gabing. Yan mga kaponi, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Today is Monday. Yan, at marami tayong bitbitin para po sa ating paglingap sa mga kababayan natin. Yan, meron po tayong 4 na ayuda dito. Ihatid sa ating mga bagong matutulungan. Yan, shout out sa ating mga kapone sponsors, Tita Beth ng Australia. Yan, maraming salamat sa support. Tita M ng Japan, Tita Marie, maraming salamat po. At Tita Fedy ng New Jersey. Yan, nandito tayo kaponi sa Barangay Banuyo. Kaya adlaw po. Ay tatay. Sinadla ka mo nga din. Naupay nga ako, Lup, tatay. Naupay mo. Sinadla ka mo nga din. Sige po, thank you. Ata. Kayo lang po dito. Wala kang kasama. Waray. Marunong ka mag-Tagalog, tatay? Ha? Marunong ka mag-Tagalog? Oo. Ayun, marunong. Parang intindihan ng ating usapan. Kayo lang mag-isa, wala kayong kasama dito? Ako lang. Pero may anak ako isa dyan. Meron kang anak? Marami ring anak yan eh. Kayo, ilan po yung anak nyo? Isa lang. Anong pangalan nyo, tatay? Antonio. Basilga. Antonio Basilga. Musa Basilga. Ilan taon na kayo? 69. Senior na, ano? Yung asawa mo? Wala, matagal na kami hiwalay. Bakit? Anong nangyari? Ba't nagkahiwalay? Ano kasi, kasunduan lang yung pagpapakasal namin. May ganun pala. Wala siyang gusto sa akin. Okay lang. Pero nagkaanak kayo. Paano nangyari nagkahiwalay kayo? Wala siyang gusto sa akin at ganun din ako. Kaya madali ang paghiwalay namin. Nahihirapan siguro siya. Siyempre, kung minsan nagagamas ako, nagdadalos sa mga may kaingin, binabayaran ako. Yun yung trabaho mo. Nag-umpisa ako nung bagong kasal kami, 500. Ang sahod mo? 500, hindi. 5 piso pala. Oo, kasi dati, malaki na ang 500 dati. 5 piso. So, ang paghihiwalay nyo, parehas kayo nag-agree na hindi nyo gusto ang isa't isa. Mahirap din makisama yung wala siyang gusto yung ginakasama mo. Hindi mo pinaglaban na, di ba, nagkaroon kayo ng anak, pamilya na kayo. Hindi mo man lang ginawa ng... mga malakas pang mga magulang ko noon.
niyan, umalis siya. Nagtrabaho siya kay Dr. Dayuman yata, o Daguman siya. Katbalukan pero mga patay na yan. Siyang may trabaho, nangungutang naman ako pag humihingi ng pamasahe, uuwi daw siya. Ganun po. Hindi naman umuwi. Kaya nang mabalitaan ko, dahil may mga nag-training doon na kakamada. Huwag ka na umasa sa naging asawa mo dahil may mga anak na. Nag-asawa siya Nag-asawa siya sa Katbalugan. Doon sa may Maulong. Pero hindi kanya sinabihan na may... Hindi. Hindi siya nagsabi sa'yo, nagkwento na may nag-asawa siya, nagkaanak siya doon. Ang mga nagte-training pagka-army, yun lang ang nagkwento sa akin. Pero totoo naman na mayroon na pala siyang pamilya doon sa Katbalugan. Yung pamilya pala, hindi nyo alam. Oo. Pero nung time na yun, hiwalay na kayo. Hiwalay na. Ang paghiwalay namin, medyo maganda lang dahil ang paalam niya sa akin magtatrabaho. Hindi ko naman alam na, pero okay lang sa akin dahil mahirap na makisama ka na. Kung minsan nagkakaroon ako ng karamdaman, hindi man lang siya nagsusya sa akin kahit paglugaw man lang. Hindi na naman yun ang naisip ko na wala ito. Hindi maganda. Hindi ka na nag-asawa ulit? Hindi na. Kailan po ba kayong naghiwalay? Ilang taon na? Tagal na? Dahil yung anak namin, nung iwanan ako noon, 1 taon pa lang 3 buwan. Mantakin mo si Gigi ngayon, mahigit 40 na. So 40 years na. Hindi lang 40. Dahil ikinasal kami noon 1979. Ilang taon na kayo, tatay? 69. 69. Matagal. Hindi 79. Sino ang nagkasundo sa inyo? Mga magulang namin. Pero hindi mo siya mahal, ganun, nung bagong pagsasama nyo? Or... Medyo parang nung magkaanak kami, parang napamanda siya sa akin. Ang problema, nung tumagal, siya naman ang mali. Parang wala siyang pag-intindi. Napansin ko po sa physical ng katawan nyo, tatay, parang may ano dito sa likod nyo. Oo, nakuba ako. Maliit pa lang ako noon siguro. Ang sabi ng kapatid ko, 5 taon ako nung mahulog ako dito ang bahay namin, bahay ng mga magulang ko. Dito ako pinanganak sa Banoyo. Taga dito ka talaga? Oo. Pero nung medyo magkaroon ako ng bait, nung wala na akong tatay, namatay ang tatay ko. Tumira kami sa Sabang. Nahulog kayo kaya kayo nakuba? Yung natatandaan ko noon, umuos yung luksong tinik. Yung ganyan, mga palaro dati ng mga bata. Nandun ako sa gilid ng dingding. Sina Ate Elsa yung nasa Batangas, nagaganon. Kaya totoo takbo ka rito, lumundag ka, baka ako mahulog. Kung hindi ba naman ako bata, sinambahan ko nung lumiligon sila at saka tumakbo. Tuloy-tuloy sa lupa. Ang taas ng bahay namin. Mataas yung bahay nyo. Nang nababayuhan doon ng palay sa silong. Kasi ganun yung mga kabahayan dati. May silong na matataas. Oo. Gawa nung... Hindi kayo napacheck up ng magulang mo? Hindi. Mga takot daw si Ate Elsa sa tatay namin. Sobra ko parusa. Ay, ganun. Matatapang ang tao noon. So ano lang ang umpisa na naramdaman mo nung ganyan? Hindi ka na lumakad na yung katawan mo, hindi ka na tumangkad? Ako, dahil hindi ko makalimutan yun. Napapagod ako, kaya dumidin ako ng ganyan pag naglalakad. Ang nakapansin sa akin yung kapatid ng nanay. Sabi ng Insi Caridad, ang tawag ko doon sa tiya ko, Insi. Naku, ika manang, ang anak mo ika makukuba. Sabi? Bakit naman ganun, sabi ng nanay. Hinipo niya yung mga ganito raw ang umuusli sa likod ko. Kaya nang inubo ako. Ilang taon ka nun nung naglalaro kayo? Siguro 5 taon na. 5 years old. Oo, yan ang sabi sa akin ng kapatid ko. Ilan kayong magkakapatid? 3 lang kami ang buhay, pero 8 kaming magkakapatid. Hindi kinuwento ng ate ko na nahulog nila ako. So napabayaan. Takot kasi. Kasi dati
ano dati yung mga magulang, parang yung tatay ko. Parang ano ba yun? Kastila, matatapang. Pag magkunting pagkakamali, ka Halos paluin. umiyak na ang tatay. Pag nalaman ko kung anong nangyari nito, papatayin ko kahit anak ko pa. Dahil ako lang kasi lang isang lalaki. Patingin niya po tayo, kayo tatay. Pag naliligo ako, palagi ako nakadamit. Nahihiya kasi ako maghubad dahil Nahiya kayo. makapagtawanan ako. Pero hindi ko naman ito gusto. Oo, at saka ano naman yan. Walang may gusto, sadyang naging ganito ang kalagayan niya. Ito, ang likod ko. Bumukol siya dito, ano? Minala ako Paano yung pagtulog nyo, tatay? Kung kung minsan nakatagilid, kung minsan nakatihaya. Mayroon akong pugna makapal. tapos yung dito mo, yung dibdib nyo, Ito, lumubo, ano? umano ko, siguro, kung hindi ito lumubo, mahina ako. Ay, ganun po. Then maniwala kayo sa akin o hindi. Mm. Ang kupras doon yung doner na malaki. Kaya ko dalhin yan. Yung 2 container. Kahit ganito na yung kalagayan. Oo, nung medyo bata-bata pa, hindi tulad niya yung kahit gano'n nahihirapan na ako. Mm. So okay naman ang pakiramdam mo, hindi yan sumasakit ngayon. Ngayon, ang problema ko, kung minsan pag naiihi ako, lalo pag ilang hakbang, naiihi na ako siya. Kaya madalas ako magpalit ng brief. Wala tayo sa tatay. Ang ganyan ang ano mo. Siguro kung hindi ka nakuba, matangkad ka mga Eh, ganyan. 6'3 ang tatay ko eh. 6'3", mga ganun ka siguro, mga 6 or 5'9", Ang 5'8". kamay ko sobrang haba eh. Wala? Kaya nahihirapan ako sa container, sumasahid sa lupa eh. Oo nga pa ng kamay niya. Eh, Parang ako. Unaksi pa rin ito dahil nagkaroon daw, sumasama raw ang mga buto pag nagkakaroon ng kapansanan. Ganun daw. Sa edad mong 69, wala namang naging problema dito sa pagtira mo sa Banuyo. Walang Aking lupa ito eh. ibig ko sabihin walang nagbubuli sa'yo, walang naging kaaway dahil sa kalagayan mo, or hindi ka napagsasabihan ng kung ano ng mga Pamangkin ko salita. lang, ikukwento ko na lang sa inyo. Itong pamangkin ko, Pamangkin anak ng mo. kapatid ko dyan sa Banuyo. Mabuti na lang at medyo malaki na ang mga apo ko. Sara natin. Parang gusto na itong kahati namin ng kapatid ko na lupa. Gusto pa maging kanya. Dahil sa mga lupa, Oo, yun. magkakaroon ng problema. Ba't kayo laging pinag-aawayan ng mga lupa, ano? Hindi naman yan madadala kung tayo ay pumanaw na sa mundong ito. Yung mga mahilig sa lupa, ganun talaga. Anong laki ng tao, ganyan ang sukat kanya. Yung sukat lang niya ang magiging kanya sa simenteryo. Hindi yung Hindi pwede- natin yan kahit magpakasasa tayo sa lupa, sa mga property, sa mga material na bagay. Wala yan pag ang Diyos ang umano sa atin. Diyos ang nagmamayari. Parang hiniram lang natin ito. Di ba sabi nga po, ang renta natin dito sa mundo ay ang pagpapakabuti at pagtulong sa kapwa. Kaya tayo nandito sa mundo, hindi yung nandito tayo sa mundo para magpakasasa sa mga material na bagay. Kasi isang click lang yan ng ating Diyos. Wala yan sa atin lahat. Yan ang mahawak ng buhay natin ay ang Diyos. Huwag nyo na lang papatulan kung may mga ganon, tatay. Okay lang yan. Oo, Hindi ko na iniintindi. ipag-pray mo na lang sila, yung mga ganyong klase. Kasi syempre kung papatulan natin, mas lalong hindi maganda. Lalong lumalala. Oo, hayaan nyo na lang kasi lupa lang yan. Basta alam nyo sa sarili nyo na wala kayong ginagawang masama sa kanila. So yung anak mo, may pamilya na, tapos maraming anak. Paano yung kabuhayan mo? Nakakatulong ka sa kanila? na lang yan. Ito kung minsan binibigyan ako ng pambili ng tabako. Lalo at pag wala akong pambili na hindi na ako pinauutang sa tindahan. Dahil ang hanap buhay ko lang talaga yung pag may nagpapagamas. Magaling pa ako magamas hanggang ngayon. Kaya lang hinitulad noon na yung damo na pag malaki kaya ko bunutin, ngayon hindi na. Talagang dulos yung ginagamit ko.
So, ngayon, pag-ano na lang, paggagamas ang Yun. kaya mo. Ang ibang pinagkakakitaan mo na pwedeng may pambili ka ng pagkain. Wala, madali na akong mapagod. Mm. Kaya yung ginagawa ko na lang, meron akong kaingin malayo dito. Ano yung mga tanim? Yun, mga tanim kong bilanghoy. Bilanghoy. Kulang 1 oras ang lakad ko roon. Kaya Nakakaya mo maraming pa. beses ako nagpapahinga. May dala kang sarasad. Wala. Hindi pwede palang sarasad, ano? Ano, nakakagamit ako ng sarasan. Kahit ganito na ang likod nyo? Oo, baliwala sa akin. Mm. Malaking sarasan ang nagamit ko nung nagkukupras kami. Mm. Kaya doon ko naisip na ang tao pala, habang tumatanda, pahina ng pahina. Ganun talaga yun. Kailangan na lang natin maging mabuti sa kapwa. Oo. Kasi pag tumanda tayo, may dadamay sa atin. Saka habang maaga, kailangan, kung ano lang, maaga pa ang pagsisisi na magbago ang tao. Mm. Mahirap din nagsisisi na agaw buhay ka na. Ay, oo Mahirap naman. Mag-apologize, mag-sorry sa mga pagkakasala. Lalo na sa mga kamag-anakan, sa pamilya. Dito ka natulog, tatay. Minsan umaalis ako pag tinutuluan ako. Natulo na yung ano. Lumipat ako sa walang tulog. Ito dito, sigurado natulo na, oh. Nakikita ng Ano, langit. plastic. Basta ang inaasahan ko lang yung pensyon namin ng mga senior. Kaya kung minsan pag dumadating, wala nang nagpapautang sa akin. Pinabayad Magagastos ko na. para sa susunod, pautangin uli ako pag nakakabayad. Meron pa kayong bigas? Mga ilang gatang pa nandyan sa lalagyan ko. Ito dito sa may nasa ilalim ng higaan. Ang isang baso, maghapon ko yan. Isang baso na, maliit na baso. Maghapon ko yan. Kumain ka ng tanghali. Oo. Ano man yung saraan, tanghali. Naubos na toyo. Ito yun. Masarap din. Toyo na sapsap. Sinasabawan Sinasabawan ng tubig. Tubig. Pwede yung sabawan ng tuyo. Hindi yung kanin. Kala ko kanin. ang tuyo. Pag mainit pa, nilalamas ko nilagyan ng tubig. Dahil pag hindi ko rin tinubigan, ang hirap lumukin. Ngunguya ako ng ngunguya. Hindi tulad noon, nung bata pa ako na isang subo lang, lunok agad. Ngayon hindi na. Parang sumasabit. Mahirap lunukin pag walang ulam, ano. Mahirap. Hindi meron kayong ano, tatay, yung sa PWD na discount, ano. Oo. Pag may bibilin kayo sa bayan or medisina or pagkain. Oh, sa Mercury. Oh, sa nagpaka-record dyan sa binigay sa akin na parang notebook. Pati yung kung may pang-grocery dyan sa Pure Gold, sa mga mall na yan, may discount ako. Yung ako ko naman na umalis, iwanan sa akin ito. Alin? Itong takuri at saka, Na binigay ng apo mo. at saka yun. Kaldero na. Kintab ng kaldero ni tatay, oh. Kaya hindi ko yung pinapagsasain, kaya mangingitin. Mangingitim. Lalo na gamit mo kahoy. Ano ko, Talagang mangingitim. Yung cute ng bahay niya, oh. Aircon. Ano, tatay, malamig lang dito pag matutulog. Ang ano lang, pag gabi, may sisilip. ay, saka doon ako minsan 3 gabi ako roon. Walang kapitbahay doon, yung ugong ng sasakyan, hindi naririnig. Saan? Pero natakot ako nung isang gabi. Sa likod Doon ng, sa kaingin mo? Oo, sa likod ng bahay ko, mag-alas 12 na nung magsialis. Ang daming unggoy. Unggoy. Siguro hindi na nagpapakaakyat ng kahoy. Bakit napunta sila sa likod ng... Hindi ko alam kung paano napadpad ang mga yan. Dito kasi sa lugar niyo, talagang marami pang mga wildlife. At saka mga gubat kasi doon. Malapit lang sa gilid ng kaingin ko, mga gubat. Mabuti lang yung tanim kong bilanghoy, yung kamuting kahoy, hindi pinakialaman. Kakoy ubos. Oo, kinakain pa man din nila yan. Pati kamuti. Siguro dahil sa maliliit pa. Ano saan ang pangarap mo, tatay, dati nung bata ka pa? Kung
nagtataya ako ng loto noon. Mm. Ako'y pag tumama ako, gusto ko tindahan. Dahil pag pupunta ako sa Maynila, tumutulong ako sa kapatid ko sa pagtitinda sa palengke. Pati yung pagkakalakal sa mga palengke, pinapangunguha kami ng nyug, may kasama ako, ini-deliver namin sa mga bakery, kung saan-saan. Magandang pagtinda. Sayang din naman nakapag-aral din naman ako nakapag-umpisa ng high school. 3 piece lang siguro at taas ko. 3 feet. 3 feet pa ganito. Magkasintangkad lang kayo ngayon. Pag naupo ako. Siguro. Pero wala ka namang ibang nararamdaman. Wala ko minsan, ang nangyayari din ko minsan, pag halimbawa, isang araw hindi ako kumain, kinabukasan, isang beses din ako kumain, nahihilo ako. Yun lang. Kahit gustin ko kumain, pag walang makakain, nagagala sa barin. Malibang. Nililibang ko ang sarili ko. Kung minsan nakakain ako sa mga pamangkin. Noon, dahil pag nakikita ko, ikay Tiyo, hindi ka may ulam kami. Binibigyan ka. Oo, pinakakain ako. Mababait sila sa'yo dito. Mabait kasi ako eh. Nung medyo malakas-lakas pa ako, tumutulong ako sa paggagawa ng mga bahay nila. Itong bahay ikaw lang Ako lang ang gumawa? nag-ano nito. Ha? Gawa lang ako lang ang nag-ano nito. Ikaw lang gumawa? Ano ito, cottage. Eh, panday din ako. Panday ka rin pala. Ngayon, hindi ko na kaya. Oo. Paano kayo aakyat sa ganitong sitwasyon niyo? Naku, maniwala ka sa akin o hindi nung medyo bata-bata pa ako, walang mananalo sa akin sa akyatan. Dahil doon sa Sabang, yung tapat ng Sabang, papuntang Umawas, ang tataas na ng mga duk ako ang binabayaran. Pati niyo, Kahit umaakyat ka? tumahangin, oo, Ngayon, hindi mo na kaya hindi yun. na. Kahit 2 baitang lang, para akong mahuhulog. Hingal na si tatay. At saka siguro mabigat ito. Hindi Mabigat po naman. ba? Hindi. Paano magiging mabigatin? Ewan ko kung 35 lang ako o 36 kilos. Ang timbang nyo. Mas mabibigat nga ang dinadala ko eh. Pero okay pa din si tatay kasi may iba kasi yung nakaganon. Kaya nga, ang Yung kayo, tayo ka nga tatay. ang ano, Naka-straight yung katawan niya. kung wala ito, talagang gaganon ako. Ah, Parang natukod eh. natukod siya dito. Na-balance. Nabalance. Kaya kung wala ito, mahina ako. May nakita akong iba nakaganon Oo. dito. Kaya bagsak yung dibdib. Kanak siguro kaya lumubo ito. Dahil may siguro buto nakakatukod. Maraming balik Siguro- sa buto ko. Siguro pag in-x-ray ito, maano yung buto, kumbaga na-compress. Ano, Ay. nagsiksik ang mga buto. Mayroong tulad ko na kuba rin siya. Nasa presko ako. Pinaopera dahil mga mayaman sila eh. Ako hindi nagtagal, namatay din. Namatay. Hindi na makatayo, lahat binunot ang buto. Parang sabi ni Mang Bin, ikaw Tony, magpaano ka rin? Hindi na, ayaw ko na. Di bali na ako maging ganito dahil kung saan gusto ko, nakakarating. Oo, okay na Yung yan. ganyan ka ko, pag hindi, ginanyan, hindi mo magpapadala pa. Siguro, Itapon lang ako pag, ano pa din to sa'yo dahil ganyan man yung itsura, at least hindi ka, wala kang ibang nararamdaman. wala naman. Ano, Yun lang, dahil hilo lang ko minsan. nahihilo, at saka naiihi siya na hindi niya nararamdaman. Pinipilit ko ngayon, kahit asin lang, mawala man. Magkaroon man lang ng laman ang sikmura ko dahil doon ako nahihilo. Kahit kanin lang. Oo. Okay na yun. Basta may makain araw-araw. Tapos yung ibang ginagawa mo pag tatanim ng bilanghoy, malaking tulong kasi nabibenta din. At saka may pagkain din si tatay. Napili po namin kayo na matulungan dahil ang ating mga kapone sponsor ay patuloy ang suporta sa ating kawang gawa, paglilingkod natin, pagtulong sa mga kagaya ninyo. Yan, at thank you sa kwento ng buhay mo. Na kahit ganito meron kayong kapansanan ay lumalaban kayo, nagsisikap kayo para mabuhay. Meron dito pagmamahal si Tita M ng Japan, halagang 2,000 pesos po na groceries at bigas. Kasi sabi rin siya lang bigay nito na maraming salamat. Saka
talagang utang na loob ko yan sa kanila. Ayan, si Tita M, nanonood yan siya ngayon. Maraming salamat, Tita M, sa bigay mo sa akin. Malaking ano na yan sa akin, malaking tulong. Yes, kahit pa paano meron siyang mga pagkain kapone, may pang snacks na tayo. Mga biskuit. Ayan. Meron pong tinapay. Alam mo to tatay, champion. Ano? Dairy Kwan hiya. Milo, parang Milo. Malt drink, chocolate malt drink with vitamins and egg. Masustansya to kapone para sa mga senior. Ito din, kape. Para meron kang timplahing energy. Tapos meron tayong pwede, 8 bulaglain kay sabon, 8 para rigungan iglaraba. Meron tayong birch tree. Yan, pagkain para stock ninyo tatay. May udong, miswa, tapos mga dilata. Ayan. Ito na lang, huwag na natin tagalin. Ayan mga kapone, meron sardinas, tapos mackerel, corned beef, pwede ni tatay maulam. May dadi di mantika, ngayon tuyo. Gamit din pwede mong pag nagluluto ka ng mga gulay. Ayan. Madaming blessing to galing kay Tita M ng Japan. Okay. Ayan, ako ni mga dilata para kay Tatay Antonio, ano? Kay Tatay Antonio nga buutan. Tapos siya di pahin bugas. Napulo ka kilo. Kay guti inalit yung bugas para makadugang yung pagkain tatay. Yung tinapay nandito na. Kaya na salamat na nag-sponsor kan haiiwan. Sana ingad to pagkitin mag-iha nga panahon. Pagpahalawit kinabuhi naman na pasalamat ko han makagahan mo siya. Buligan naman ka mong pagkabubuhay kinawas. Kasi nita kayo mahibabalos. Wala pong ano man. Blessing ni Lord sa'yo yan tatay. Sana maging malusog ka lang para tuloy-tuloy lang ang buhay. Makapagtanim-tanim. At yan, maraming salamat kay Tita M ng Japan. Salamat naman ha iyo. Nanhinhini nga naghatagin ha. Wala pong ano man tatay. Karayag namin asawa, dadadaan. Personal din na mabuhay. Asya pa yung asawa. Nadi ka nit asawa? Bata, di na. Bangin ka man mahingarayag pa, bis ka maging malipayon. Mali siyang pa. Nadiri ka na. Santol na lang, panguanalin santol. Asawa. Pag-uha na lang ko rin santol. Kabay na lang sa dilit asawa. Huwag mo maupay na lang. Oh, ayun. May bata di da. My name Dok Dok. Jadi man. Ayan to. Oo. Oo, listoy pepa. Hinulog. Patingin. Oh. May tingin kabataan. Oh, asin at saka santol. Yan ang partner. Wala nang balat-balat. Ganun na yan kapunin. Kot-kot. Liso da matagis kita nila bay matarta. Ipanit ki aslumi. Kay santol udog. Okay. Basta man kita pinaas ka may tikilog na pa. Ki aslumi tatay. Iya. Mata dia. Kay anong? Maaslim nga ano. Tengah kita. Ayaw. Deket ke tanah. Ayaw. Hindi ka. Ki aslumi tiya panit. Ang asim kapunin ng balat. Si Pipa naka-helmet pa nakaakyat sa taas. Okay. Madaling damit upat. Mamamatron ka. Pamatron lugo. Damo dito it mga kuan, dingguon. Ano waray kapag dadarang plastic? Para naman ang kapatid at manamatay. At asawa ng kalambuhay. Kain po mga kapunin. Asawang kalambuhay. Alang buhay. Hali, amot kondurado ko. Grabe ang asim apoy. Tadi. Mata di. Ayaw na ka mo. Ayaw.
Ano na Pipa? Yung ginagalitan ng doktor, makakaraang ka. Naka-helmet pa Pipa. Kalain mo naka-helmet pa. Parang magmumotor lang. Okay na yan Pipa. Doon. Maray 30 minutes. Mararet ka nga nung mataas ka. Anak diya. Kaya ano? Mo pa rin suga niya. Itak mga panaptan nila, panunuig ha. Oo, God. Yun lang. Ito mga problema. Mas mo pinapalitit mo ka. Magpapadako pa. Ay namin nagpapadako. Problema rin naman ang ipanurulot. Natural kayo. Mga dako maso at maubo siya. Tinatanong daw siya Kapuni kung gusto pa daw niya tumangkad. Sabi niya, hindi na. Mamang problema na naman siya ng isusuot niyang damit. Kasi hindi magkakasya yung damit siya pag tumangkad. Ang Tagalog ito. Oo. Hala, pag hinay kamungan, sumati na nagpakuan hitaag nga dako nga salamat. Maraming salamat at sa nagbigay sa akin at saka sa inyo. Sana patubayan kayo ng tuong may kapal. Kayo din po, God bless you, Tatay Antonio. Salamat. Nag-iingat ka ha. Sige, Babalik na lang kami kung bibisita ulit kung meron kaming maipapaabot sa'yo. sige, salamat. Okay, bye-bye.